Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya sa araw na ito. Muli, iba't ibang uri ng pagpapala ang ating mararanasan at kabilang rito ay pagpapalang spiritual, sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating personal na pag-aaral. Hindi lamang yan, tayo ay dudulog sa ating mga online worship celebration. Kung halimbawa lang ay hindi maganda ang iyong nararamdaman sa mga sandaling ito, mamaya kapag tayo ay nanalangin, maihahaing naman natin ang ating saloobin at tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ng aral at paalala ang salita ng Diyos. Kaya't halika, samahan mo ako ritong muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng Sa araw na ito ay titingnan natin, kaibigan, tutunghayan natin ng isang paalala mula sa salita ng Diyos patungkol sa ating mga tinatanong sa ating sarili at kung papaano tumutugon at nagbibigay ng kasiguruhan ng Diyos sa anumang nararanasan natin, higit sa lahat, pangamba. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin ng panibagong buhay. Sa mga sandaling ito, muli tutunghayan namin ng inyong salita at sa maraming kapamaraanan, pagpalain mo kami. Ngayon pa lamang, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay patuloy tayo sa pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Alam mo kaibigan, maraming mga katanungan ang ilang mga tauhan sa Biblia na nagpapahayag ng kanilang pangamba, ng kanilang kakulangan. Ngunit papaano ba tumutugon ang ating Panginoon sa mga idinudulog natin sa Kanya at ano naman ang kasiguruhan na Kanyang ipinagkakaloob sa tuwing tayo ay nangangamba? Tutunghayan natin ang tugon ng Panginoon sa katanungan ni Gideon na nagpapahayag ng kapangyarihan at kapamahalaanan ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam mo, yung mga katanungan kasi, kumisan yan ay pananaw o saloobin ng isang nagtatanong at ito ay angkop sa atin. At titingnan natin kung papaano natin ito maisa sa pamuhay. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng mga hukom in the book of Judges. Mag-aaralan natin yung kabanata 6, mga talata 11 hanggang talata 18. Kung may panahon ka mamaya, pakibasa mo yung buong account doon sa chapter 6 in the book of Judges. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang verses 15 and 17 lamang. Ganito ang ating mababasa. Aklat ng mga hukom in the book of Judges, kabanata 6. Sabi dito sa talata 15 muna. Sumagot si Gideon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin. Talata 17. Sumagot si Gideon, kung ako, Yahweh, ay talagang kalugod-lugod sa iyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan, kayo nga ang naguutos sa akin.
Alam mo itong verses 15 at saka itong 17, ito ay tugon ni Gideon sa kanyang pakikipag-niig sa ating Panginoon. Alam mo kaibigan, itong dalawang talatang ito, itong verses 15 and 17, ito ay bahagi ng buong salaysay dito sa Kabanata 6 sa aklat ng mga hukom patungkol sa pang-uusig ng Midian sa bansang Israel. At dito nga si Gideon ay inutusan ng ating Panginoon. Pag binasa mo yung verse 14, may utos ang ating Panginoon. Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. At yung verse 15 na ating binasa, ito naman ang naging tugon ni Gideon. Pagkatapos, nung sumagot si Gideon doon sa ating talatang binasa, yung verse 15, sabi ng Panginoon, ito naman ang kasiguruhan na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa Kanya. Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Yan ay kasiguruhan ng Diyos. At sa verse 17, yung tugon nga ni Gideon that he was asking for a sign. Alam mo kaibigan, ang tugon ng Panginoon, dito sa verse 16 na lang, no? Bahagi naman ito ng ating talatang pinag-aaralan, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Alam mo, ang salitang I will help you, I will be with you, ito ay madalas sabihin ng Panginoon sa kanyang mga pinili na nakararanas ng pangamba o may pag-aalinlangan sa kanilang kakayahan. Ito ay nabanggit ng Panginoon kay Moises, kay Joshua at maging sa kanyang mga alagad na itinalagan niya ang kanyang mga alagad, yung the Great Commission. Alam mo kaibigan, ang dalawang talata na ating binasa ay nagpapahiwatig ng kahinaan. Ito yung verses 15 and 17. Ito yung konteksto. Nagpapahiwatig ng kahinaan o kakulangan at pag-aalinlangan ni Gideon sa utos ng Diyos. He was just insecure and was asking God for a sign. Ano mo kaibigan, sa ating kapanahunan, hindi natin dapat ginagawa yung humihingi tayo ng palatandaan mula sa ating Panginoon. Meron na tayong Biblia. Diyan natin malalaman kung ano ang ninanais at layon ng Diyos. Dito sinabi nga ni Gideon, sabi nga niya, ang aming lipi ay pinakamaliit at ako nga ang pinakamahina. Ito yung kanyang damdamin na maaring nangangahulugan na yung kanilang clan o yung kanilang tribo ay mahirap o kahamak-hamak at walang sapat na mapagkukunan. No resources, even manpower o maging sa larangan ng pananalapi o kakayahan upang sila nga ay maging matagumpay. Nang siya naman ay humingi ng katibayan o kasiguruhan ng presensya ng Diyos, at ito'y nabasa natin, at dahil na rin, ito yung kanyang magandang naging tugon at dahil na rin sa laganap ang kasamaan at nais niya na ipakita o patotohanan ang Diyos, ang kahilingan ay ipinagkaloob sa kanya ni Yahweh. Yun yun, nakita niyo yung kasamaan sa kanyang paligid. Bagaman ay meron siyang pananaw na siya ay hindi karapat-dapat. But ang maganda rito, he was more than willing to follow the Lord. Yun ang sinasabi ng talatang ating pinag-aaralan. Paano ito magiging angkop sa atin bilang tayo na mga anak ng Diyos, mga mananampalataya? Sa gawain o tungkulin natin para sa Panginoon. Alam mo kaibigan, maaring pinagtutuunan natin ang pansin ang ating mga kakulangan. Ano man ang larangang ito, nabanggit mo kanina, yan man ay kakayahan o yung mapagkukunan, yung available resources. Tayo nga ay nangangamba na hindi tayo magtatagumpay sa mga ipinagagawa ng Diyos sa atin. Alam mo kaibigan, sa gawain ng Diyos, tandaan na lang natin, sa gawain ng Diyos, hindi lahat ng may taglay na pambihirang kakayahan lamang ang kanyang pinipili o ginagamit. Ang Diyos ang magkakaloob ng lahat. Nais lamang ng ating Panginoon sa atin pagka siya ay may pinagagawa sa atin o may inuutos sa atin, yung ating pagpayag, our willingness to be part ng gawain ng Diyos at higit sa lahat yung pagtalima sa kanyang mga ipinag-uutos sa atin.
bilang mga mananampalataya, alam mo kaibigan, hindi tayo iba sa inasal ni Gideon. Tayo ay katulad ni Gideon. Maraming dahilan kung ayaw sumunod o natatakot. Kung napanghihinaan ng loob, kaibigan, tayo ay tinatawag ng Diyos para sa isang gawain. Kung sasabihin natin sa Panginoon ang ating mga kakulangan na alam naman ng Diyos, yung ating mga pangamba na alam rin niya, alam mo kaibigan, hindi naman tayo nagpapahayag ng ating pananalig sa ating Panginoon. Ganyan lang yun eh. Pagka tayo ay may mga pag-aalinlangan, bagaman likas sa atin yan, kinakailangan pa rin na tayo ay magpahayag ng ating katapatan at pananalig sa kanyang kapamaraanan. Totoo, lahat tayo ay may mga kahinaan. Ngunit dapat nating malaman na ang tagumpay sa anumang gawain para sa Panginoon ay ayon lamang ito kaibigan sa lakas, sa karunungan, mapagkukunan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Alam mo yung katagang o yung salitang I will never leave nor forsake you, I will be with you, kasiguruhan yan. No, kaibigan, na ang Diyos ang ating mapagkukunan anuman ang ating kakailanganin upang tayo ay magtagumpay. Kailangan lamang kaibigan yung ating willingness to obey at higit sa lahat yung ating pananalig sa kapamaraanan ng ating Panginoon. Kaibigan, tandaan natin, gawin nating sandigan sa anumang pakikibaka ang pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Ako ay sa iyo. I will be with you. Ganito ang kanyang winika noon. At alam mo kaibigan, angkop sa atin ito. Maaari natin itong panghawakan sa lahat ng ating mga haharapin. Gawain man ito o ito man ay pagsubok. Tandaan natin, nais lamang ng ating Panginoon na tayo ay magpakita ng pagpapahalaga sa kanyang layon at sumunod ng may kagalakan, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga ipagagawa sa atin. Ang tanong, handa ba tayong sumunod sa lahat ng ipinagagawa ng ating Panginoon sa atin? Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nandito po kami ngayon sa inyo pong banal na harapan. Mananalangin po kami para sa iglesia na yung tinatag dito po sa mundo para sa aming sama-samang pagsamba sa iyo. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, aming Panginoon, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Nandito po kami, O Diyos, nananalangin sa iyo, humihingi ng patnubay mo upang kami ay bigyan mo ng kalakasan. Dagdagan mo po aming panampalataya upang lalo kaming mga tinubos mo, iyong mga inaring ganap ay makapamuhay ayon sa kalooban mo. Bigyan niyo po kami ng magandang kaisipan, magandang damdamin, Panginoon, upang makasunod, lalong-lalo na po sa pagpapalakasan ng panampalataya, pagtulong sa kapwa, at lalong-lalo na, O Diyos, ang paghayo sa sanlibutan. Panginoon, marami po nangyayari sa paligid, nakakalungkot, nakakatakot, at minsan po nakakakaba, ngunit nandyan po kayo upang kami ay bigyan ng karagdagang kalakasan, karagdagang panampalataya, upang ang iyong mga tinubos, upang ang iyong mga inaring ganap ay magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan na nagbumula po sa inyo. O Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, kayo nga po ang aming itinataas sa lahat ng aming gawain at kayo po ang aming pong binibigyan ng papuri sa lahat ng pagkakataon. Ito'y aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago lamang po tayo magtapos ngayong araw ng Panambahan, June 27, bahagi po nito ay pamamagitan sa larangan ng pananalangin.
tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli may pagkakataong kaming dumulog sa inyo para mamagitan sa kahilingan po ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway magkaroon po ito ng katugunan ayon po sa inyong layon at panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatid, tulad po nila Lita and Nancy, complete healing po ang kanilang idinudulog sa inyo for whatever condition they are in right now. Healing naman po sa buo niyang pamilya. Ito po ang pamamagitan ni kapatid Rizalina. Si kapatid naman Ruth ay nananalangin din po ng kagalingan sapagkat mayroon po siyang gallbladder condition. Si kapatid Estela ay namamagitan po para sa kanyang kapatid at apo na magkaroon din po sila ng kagalingan anuman ang kanilang karamdaman. Mayroon pong kondisyon o mayroon pong issue sa paa si kapatid Henry at ang kanya pong idinudulog sa inyo ay kagalingan. May UTI naman po si kapatid Pedro at kagalingan rin po ang kanyang inilalapit sa inyo sa araw na ito. Si kapatid Yoli po ay dumadalangin din po sa inyo ng kagalingan sapagkat nakararanas po siya ng pagsakit ng ulo at naway maging normal na po ang kanyang blood pressure. Healing naman po from rheumatoid arthritis. Ito po ang pananalangin ni kapatid Alicia. Sa Ocampo family, guidance at protection sa kanilang buong sambahayan. Para po kay kapatid Rosa, siya po ay namamagitan na naway makakilala ang kanyang mahal na asawa sa inyo at isuko ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon. Ito po ang pananalangin ni Rosa para sa kanyang asawa. Kay kapatid Conchita, naway maging malalim po ang kanyang pananampalataya at lumago rin siya sa kanyang kaalaman sa kanyang pananampalataya. Para po kay kapatid Nep-Nep, family and marriage restoration. Panginoon, sa amin pong mga idinulog sa inyo sa araw na ito ang tugon ayon sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan dito sa salita ng Diyos patungkol sa ating mga nararanasang pangamba sa mga ipinagagawa ng Diyos sa atin. Tandaan natin, kaibigan, na ang Diyos ay sumasa atin at anuman ang ating mga haharapin, ito ay magkakaroon ng tayo ay magkakaroon ng kapahingahan. Dahil nga ang Diyos ay sumasa atin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang paalala na hindi mo kami pababayaan. Sa araw po ng panambahan, pagpalain mo kami. At itinatalaga po namin o ipinapanalangin namin, Panginoon, ang inyo pong mga tagapagsalita na naway maipahayag nila ng malinaw ang mabuting balita ng kaligtasan. Tanggapin mo ang aming mga awitan at mga papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangina. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala. Kaya't bukas, naanyayahan kita na ako ay iyong muling samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin kuspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.